Kaugnay sa pagpapalit sa mga sundalong kabilang sa Vice Presidential Security and Protection Group at iba pang issue, kausapin natin si Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Franz Margaret Padilla. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po and magandang umaga po sa mga taga-subaybay po ng Balitang Hali. Opo, saan po inilipat sina Colonel Raymond Lachica at iba pang sundalo na security detail ni Vice President Sara Duterte? Sir, currently po, they are temporarily being replaced, no? So they are free po to address ito pong subpoena po that has been rendered by the Philippine National Police po. So floating status po sila effectively? Opo, sir. Sa gitna po ng usaping ito, kumusta yung moral ng buong AFP? Sa ngayon, sir, masasabi naman po natin na mataas pa rin po ang moral ng ating bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang sinasabi po talaga natin dito, through the years po, nakita na po natin yung experiences in the past. And with this, our soldiers have already evolved to be very professional po. And united po ang inyong Armed Forces of the Philippines po. Pero nung nagsimula po itong mga kaguluhan ito, anong pong naging bilin ninyo kung meron man sa mga guard o ng security detail ng Vice President? Ang member po ng VPSPG po, they're po, lahat po yan under po ng Armed Forces of the Philippines. And so they are loyal to their mandate po. Alam naman po nila kung ano po ang dapat nilang gampanan. We are not protecting them po, itong ating VIPs as individuals, but the offices that they hold. And ang ating pong dalawang pinakamatataas na posisyon po dito sa ating gobyerno, regardless po of their political differences, mandato po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na protektahan po sila. So kung ano ba position po, that we safeguard po. So kung ano po yung kanilang individual na aksyon sa mga pangyayari, for example, yung paglilipat nga po sa VMMC nung kanilang yung involvement ng kanilang principal, sagot na po na ito nung individual na mga sundalo. Kami po, sir, kung ano po yung mandato namin and our mission, we do so accordingly po. So ang mission po ng Presidential Security Command is protect the President and other dignitaries and the Vice President. And bawat miyembro po ng PSC, yun po ang gagampanan. Sinabi niyo po sa press conference kamakailan na hindi dapat mag-loyalty check. Gaano kayo kasigurado po sa puntong ito? Sa ngayon po, we are sure po of the loyalties of our troops. Each member po is loyal to the flag, loyal to the Constitution, and we adhere po to the chain of command. Sa ibang issue po naman, na-monitor niyo po ba itong swarming ng napakaraming Chinese vessels na malapit po sa Pag-asa Island? Sir, ang atin pong Philippine Navy and ang atin pong mga area commands has the necessary capability po to monitor the presence of these vessels po dito po sa ating mga dadagatnin. And with all of this po, we trust po that our ground commanders are, they will be performing their mandates accordingly din po. Wala po ba kayo na monitor na sinasamantala ng ibang mga parties ito nangyayari ngayon dito sa top 2 leaders ng bansa? Yun nga po ang gusto po nating ipahayag, sir, na dapat nga po talaga, hindi po tayo masway dito po with the noise that is happening all around us. And let us still look at the bigger picture. Let us not lose focus of the bigger challenge po na hinaharap natin ngayon, which is our geopolitical tensions po. Sa ngayon po, anong pinakamalaking threat na nakikita nyo so far? Sa ngayon, sir, of course, yun pa rin po, yung ating shift from internal security operations to territorial defense. With that po, tinitignan po natin itong mga impluensya ng outside factors brought about by the geopolitical tensions, the internal and external po na impluensya, sir, and who would be benefiting from all of this na nangyayari po. And asahan niyo po na ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ito po ang tinututukan po and we remain focused in our mandate po. Bigyan na po namin siguro kayo ng pagkakataon na i-address mismo yung sambayan ng Pilipino tungkol sa inyong panawagan na hindi masangkot ang AFP. Nasa inyo po ang pagkakataon. Yes, sir, ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, kami po ang defender of the state and protector of the people. Napakalaki po ng tiwala na binigay niyo sa amin, as stated in the latest Okta survey, that 8 out of 10 Filipinos trust the AFP over any other government agency. And we value this po. And ito pong tiwalang ito, hindi po namin ito sisirain. And magpapasalamat po kami sa inyong tiwala
And sana nga po, lahat po tayo ay magkaisa at tignan po ang mas malaking hamon, no, na geopolitical tensions that we're facing, at pati na rin po itong pagbangon natin sa mga nakaraang mga bagyo na nagpahirap po sa ating mga kababayang nasalanta. So ito po ang mga pagtutukan natin, and sana po you isolate the Armed Forces of the Philippines from political issues po. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you po. CFP spokesperson Colonel Franz Margaret Padilla.